work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of heaven and will open doors for the entrance of other precious truths. There is room for all to labor who will take hold of this work intelligently. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong topic ang atin pong susundan dahil ang ganda po ng topic natin last week. Kaya sa atin pong mga manonood, atin pong simulan ng programa sa isa pong panalangin. Nakilala namin Diyos, kami po ay muling nagbabalik ng aming pagkilala at pagpasalamat na ang programang ito ay maging bahagi na aming ipagkaloob ang tamang edukasyon na may kinalaman sa pagbabago ng pangkalusugan, na marami ang maabot at magkaroon ng pangunawa na ito ay isang uri ng kayamanan na pinagkaloob ng aming malalalang. Samahan kami at lagi niyong patnubayan. Bigyan kami ng tamang pananalita na nanggagaling sa kaitaasan na ang Panginoon nang siyang maging sentro ng aming pag-aaral ngayong araw ng Sabat. Pagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang, bendisyon ng kami lahat at lahat po ng mga viewers namin, Panginoon. Bigyan po sila, Panginoon, ng biyaya at blessing na nanggagaling sa kaitaasan. Ganun din po ang crew ng Hope Channel at ang buong kabuuan ng Iglesia ng Seventh-day Adventist. Thank you so much and be with us, dear Lord. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa ating pong mga manonood, isa na naman pong magandang araw sa inyo at tawagin niyo na po ang inyo pong mga kapitbahay, mga kaibigan at i-share niyo po. Hindi lang po sa inyo pong mga kaibigan na kasama ngayon, kundi sa inyo pong mga simbahan, di ba, Dok? And also sa ating pong mga kaibigan all around the world sa YouTube and Facebook sa ating pong channel dito po sa Hope Channel Philippines. And also sa ating pong mga manonood, nais din natin, Dok, bumati sa ating pong mga kaibigan na nanonood ngayon. Sabi po ng ating pong kaibigan na si Shirley Hufanda Avenido, sabi niya, happy Sabbath watching here in Coronadal City. Maraming salamat po. Gayon din si Feliza Norma Carlos. Sabi niya, purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Gayon din from Pasig City, Iloilo, happy Sabbath from Carmencita Pasyente Pentecostes. Maraming salamat din po. Gayon din po si Elena Marshall Cachero, si Arlene Edra, si Emer Macena, si Herminia Elmido, si Helen Calara Manalang, si Ruth Gabaw. Ito, Dok, may tanong na tayo agad. Sabi ni Maria Victoria Martinez, paano po, Dok, kapag diabetic, di po ba bababa ang blood sugar level kapag hindi kumain ng dinner? Okay, naku, simulan natin sa ganitong tanong, Dok. Tanong yan. Sige, Dok. Siyempre, kailangan kasi malaman nila pag mayroon kang diabetes. Siyempre, hindi naman po pwede yung mababa na hindi ka kakain. Ay, totoo. Siyempre, temporarily, kumuha ka nung pangpataas ng sugar na hindi naman kailangan kang kumain ng heavy. So, ano kaya yung example na yun, Dok? For example, pinya o banana. Oh, ibig kasi sabihin, may minerals prutas kasi yan at may sugar. Pero yung sugar niya ay nasa under category ng polysaccharide. Na wala siya tinatawag na side effect. Okay, ayan. Salamat po sa inyo pong katanungan. Nawa po ay nakatulong po kami sa inyo. Gayon, ito din naman, sabi naman ni, ito, Dok, sabi ni Ruth Gaba, watching from Italy. God bless us all. Hello po dyan po sa Italy. And also, ito naman po, si Merlita Tani, si Margie Villete, si sino pa to? Si Emer Macenas. Ayan, naulit ko yata ang kanyang pangalan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, pagsubaybay at pag-share nitong Kaalamang Pangkalusugan. I hope and pray po, we hope and pray na kayo po ay nasa malusog na pangangatawan ngayon, Dok, di ba? Yeah. Hindi lang yung basta may sakit, may karamdaman tayo, tsaka tayo lalapit sa Kaalamang Pangkalusugan. Saka actually, ang karamdaman naman isang, isang instrument para, katulad ng misis ko nung araw, nagkaroon siya ng breast tumor. Yun yung naging daan para nabago namin yung lifestyle namin Kaya kung minsan, kailangan ding dumaan tayo dun para malaman natin talaga na meron tayong dapat ayusin sa ating maling nakasanayan o nakagisnan na minana sa ating mga magulang. Yes. Pero yung binasa mo kanina, ibig ko lang bigyan ng emphasis. Kasi ang sabi doon yung pakibasa lang ulit. Okay, ulitin po natin sa Councils on Diet and Foods para sa mga may libro, mga kaibigan. Sabayan niyo po kami sa page 77 po yan ng Councils on Diet and Foods. The work of health reform
is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of heaven and will open doors for the entrance of other precious truths. There is room for all to labor who will take hold of this work intelligently. Ang maganda rin yung bear signature from heaven. May tatak. Tapos yung pagbabago ng pangkalusugan daw, ito daw yung kailangan ng sanlibutan. Para ano raw, males, mawala yung paghihirap. Yun. Kaya magandang ano ito talaga eh. Ang gandang emphasize eh. Pero yung kasunod, pakibasa mo, and for purifying. Yes, and for purifying His church. Paliwanag mo nga yan kung paano i-apply yan. Ano kasi yung church kasi sa atin ina-address yan eh. Yes, kasi tayo talaga yung bumubuo ng church. Yeah. Hindi magkakaroon ng simbahan o ng isang church kung wala po tayong mga tao. So ang nangyayari po dito mga kaibigan sa atin pong mga manonood, isang malaking bahagi ang ating pong karakter, kung paano tayo susunod, yung mag-o-obey tayo doon sa may binanggit pa rin kalusugan. yung physical and spiritual restoration. Yes, totoo. So ibig sabihin, yung pagbabago ng pangkalusugan, bukod doon sa makakatulong ito para ma-solve yung problema ng sanlibutan, ay gagamitin pa rin para ano tawag doon, purifyin, yung salain, yung ano tawag doon, yung dalisayin. Yun. So ibig sabihin, pag binigay pa lang message nito, magkakaalaman dito kung sino yung talagang papasad doon sa tinatawag na hindi ba, may pamantayan eh. meron talagang tinatawag na pagliliglig eh. Na kung minsan, pag dumating na, di ba nangyari yan during the time of Israelites, nang ginawa ng Panginoon dahil sa kagustuhan lang niya na ma-purify ang church during time of Moses. Kasi masyado silang nasanay sa pagkain ng Egyptian. Kaya nung dinala sa wilderness, pinurify ng Panginoon. Tinignan niya kung sino yung pwedeng papasa. Totoo. Doon sa tinatawag na, kung tawagin ito yung ligligan. Ayun. Ang una palang gagamitin pang purify, itong pagre-reforma. Totoo, Dok, because the health, yung health po natin mga kaibigan is the right hand of the gospel or the scripture. Saka ang napakaano doon, yung may kinalaman doon sa physical and spiritual restoration. Yes. Hindi ba ang essence ng gospel sa page 154 ng Our High Calling, i-vindicate ng Panginoon na patutunayan niya in honor to Him na maibalik niya yung physical, mental, and spiritual o larawan ni Kristo sa buhay ng mga anak niya. Totoo. Kaya sa Council on Health, page 17, binanggit nga doon yung tinatawag na His mission. Di ba, nung mga nakaraang Sabbath School natin, missional tayo. Yes. May mission tayo, di ba? Anong mission ng Panginoon? Nung siya'y nasa lupa, inuuna niya munang i-restore at pagalingin ang may mga karamdaman. Mas marami nga siyang healing and teaching kaysa dun sa preaching eh. Totoo, Dok. Kaya sabi sa Council on Health, page 17, His mission is to give it back, complete restoration in health and perfections of Christian character. So makikita natin yung health, saka yung perfections ng character, lagi magkaakibat eh. Yes. Hindi po pwedeng wala yung Paghiwalayin. physical aspect eh. Kasi sa unang Thessalonians 5:23, binanggit yung physical, mental, and spiritual. Totoo yan, Dok. At saka sa atin pong mga manonood, isang mahalagang bagay, yung kanina sinimula ni Dok na talagang merong signature. Yeah. Merong signature itong sinasabi Siyempre, dito. iba yung, sino nagbigay ng signature niyan? Ang Panginoon. Kaya ako very proud to stand before our people to Yes. explain the value, the essence of this very special truth from the Word. Alam mo, Dok, nagustuhan ko din dito yung kasunod niyang sinasabi mo about the signature of heaven and will open doors for the entrance of other precious truths. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng discernment, malalaman Lilinaw, natin. pag lumusog ka kasi, di ba pinag-aralan natin yung mind, Yes. yung kahalagaan ng brain. Totoo, Dok. Kaya di ba yung chemistry? Kaya binigay kay Sister White yung tinatawag na pinali na di ba sa Testimony Volume 7, 135, ano ba pagkasabi ron? Ano, Dok? The food that God gave to Adam and Eve is the best food to reach sinless state. Maabot talaga sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa sarili natin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Yung physical and spiritual, mental, ito yung
preparation pala eh. Yes. Bago dumating si Kristo sa unang Thessalonians 5:23. Kaya nga sinabi na sa third yan, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So kaya napakagandang topic talaga. Alam mo yung pinag-usapan natin dito tungkol sa brain. Ito yung sentro ng target ng kaaway. Dahil alam niya na ito yung pinaka-main important parts ng katawan ng tao, na dito yung area na nagko-communicate ang Panginoon. Yes. And also no, sa atin pong mga manonood, Doc, gusto ko lang din ibahagi itong matatagpuan natin sa mind, character, and personality kasi pinag-uusapan po natin mga kaibigan. Yung mind. Itong ating, yung mind natin, yung controlling system ng ating pong katawan. And it says here in page 7, to train every power of mind and body, God has given to every human being a brain. He desires that it shall be used to His glory. We have none too much brain power or reasoning faculties. We are to educate and train every power of mind and body, the human mechanism that Christ has bought, in order that we may put it to the best possible use. And we are to do all we can to strengthen these powers, for God is pleased to have us become more and still more efficient co-laborers for Him. Ibig sabihin, kapwa natin manggagawa ang ating Panginoon. Di ba, Do? Kaya yung training na kaloob ng Panginoon na kapangyarihan dito sa isip at katawan, ay hindi naman talaga po pwede nating baliwalain yan. Yes. Kaya naririto tayo para ma-remind at maalala natin na naging kilala ang ating pulutong na kinabibilangan dahil nasa atin yung tinatawag na, kung tawagan ni people of the book. Totoo, Doc. And people of prophecy. Yes. Tayong pinagkalooban na hindi parang Israelita. Na para bang tingin nila dun sa mga Gentiles, hindi kasama sila dun sa blessing ng Panginoon sa sanlibutan. Totoo, Doc. At ganun din naman tayo. At talagang pinagkaloob ito dahil sabi nga, hindi ba, yung lagi ko nababanggit na nabasa ko dun sa, naalala ko na, Ephesians 4:13. Yung binanggit yung tinatawag na yung pinaka-essence ng gospel, yung love your God with all your heart. Sa Matthew 22:37 yan, if I'm not mistaken. Saka sa Deuteronomy 6. At sa Luke 10:27, if I'm not mistaken. Na love your God with all your heart, with all your soul, with your strength, with all your might, and love your neighbor as yourself. Ang point ito. Ito yung, and that is the true sanctification. Amen. Di ba, justification, sanctification, pag ginustify ka, may proseso yan. Darating ka sa point na masasanctified ka. Yes. Kaya yung pagpapakabanal, ito yung proseso ng ang tao ay makaunawa. Yung righteous by faith, sa 1 SM 3:11, 366, binanggit to na righteousness by faith means obedience by faith. Yes. Ano yung obedience? Love your God with all your heart. Paano mamahalin ang God? Sa 10 Commandments, sa verse 4. Hindi ka gagawa ng larawan, hindi mo babanggitin ang pangalan ng Diyos, walang kabuluhan. At hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan mo o sa harapan ko. At mangingiling ka ng isang araw sa linggo. Yes. Ang binanggit doon sa ikapat, remember. Bakit Alalahanin remember? mo. Bakit remember? Kasi, Dok, makakalimutin tayo. Yan ang tendency natin. Hindi yung Dok? malilimutin eh. Aba, ano, Noong Dok? panahon ng 538 AD to 1798, talagang dark ages ito eh. Wala nga ang Bible eh, bawal eh, pinasusunog eh. Paano mo maaalala? Eh, nung panahon naman eh, walang pwede makapangili ng araw ng Sabat. Sabas. Kaya nga, sa tagal ng panahon na lumipas, 1,260 taon, nalimutan ng sangkatauhan. Kaya tayo naman dito, tigapagpaalala doon sa tinatawag na palatandaan na mahal mo siya. Yes. Di ba, if you love me, Keep my commandments. alam ba kasama dyan yung 8 laws of health sa commandments niya? Totoo, yes. At doon naman sa pagmamahal sa kapwa, in-specified. Hindi ka papatay. Hindi ka magnanakaw, di ba? Totoo. So, ang pinupoint natin dito, yung pinag-usapan natin, restoration, i-restore ng Panginoon yung tamang posisyon at kalagayan na kung paano ang tao ay malalaman ang kahatulan
Saka dahilan ng naglagay ang Panginoon ng palatandaan kung ano yung guidelines. Lahat ng bagay sa mundo, pag walang rules, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Totoo, Dok, kasi hindi mo masasalamin kung saan yung pagkakamali mo. Kaya merong batas na sa law of the mind, yung cause and effect. At merong law of diversion, na pwede mo palang i-divert yung utak mo, na nababanggit ko lagi. For example, namumroblema ka. Dahil meron kang kapitbahay na hinihiraman ka ng pera. E di siyempre, natapat naman na hindi available yung fund na dapat mong ipahiram sa kanya. Alam mo ang masasabi mo doon? I-divert mo. Sabihin mo, anyway, kamusta naman? Kamusta na yung mister mo? Umuwi na ba? Kasi nag-abroad yung asawa eh. Ang galing nga naman, Dok. So, i-divert mo. Ito yung pwede na, alam ba, within 5 seconds, you can count 1, 2, 3, 4, 5, or 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Change it. Aba. Change the station. Yan ang law of the mind. At pag sinabing law of gravity, hindi po pwedeng lumabang ka sa mga batas na yan. Kunyari, nasa bubong ka, tatalon ka, hulog ka. Totoo, Dok. Bakit? May gravity. Yes. Ba't ka lalaban? Ganon din naman sa 8 laws of health. Pag ang notation, ayaw mong pakinggan, lalo na pinapaliwanag natin isa-isa yan. Yes. Katulad nga ng mga kanya-kanyang papel ng bawat amino acid. Na 22 lang naman yan. Yes. At ang siyam pa dyan ay essential na hindi pinuproduce ng katawan. Totoo, Dok. Ang tanong dito, kabisado nga natin ang sasakyan eh. Kabisado nga natin ang cellphone eh. Eh bakit? Ilan lang naman ito? Nag-aaral nga tayo ng elementary hanggang high school, college. Eh, manong idagdag lang natin to? Hindi naman natin kailangan pang magpunta pa sa tinatawag na matataas na paaralan para mag-research. Eh ngayon, ang maganda ngayon, click mo lang dyan sa internet. Totoo, Dok. Oo nga, tama ito ah. Kaya hindi na tayo pwedeng magloko ngayon eh. Alam mo kung bakit? Bulahan. Oh. Pag nagsalita ka, checkin na yan. Totoo, Dok. Teka, yung sinabi ni Dr. Tam, wala namang binabasa akong alam na nakikita niya. Paano kung hindi totoo ito? Sinabi niya kanina, yung tinatawag na neurotransmitter. Yes. Nandun niya yung GABA, nandun yung dopamine, nandun yung endorphin, nandun yung serotonin. Totoo. Eh, ang tanong dito, yung kayang nabanggit niya kanina, ay nandun sa libro na aking dapat makita. Oo. Ngayon, pag tinignan nila ngayon, nandun pala. So, ibig sabihin, napaalalahanan ka. Yes. Totoo yan, Dok. Parang Biblia. Eh, hindi naman atin to eh. Nabasa lang naman natin eh. Totoo. Ngayon, nire-relate natin. Ngayon, paano kung mali yung pagkakapaliwanag ko? Yes. Na mali yung interpretation ko doon sa Biblia na pinag-aralan ko. Kaya ang importante rito talaga, mag-aral. Totoo yan, Dok. Alam mo sa atin pong mga manonood, no, kung meron po kayong katanungan, meron kayong suggested topic, o meron po kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yung bibigyan ng pansin. Alam nyo po yung sinasabi po ni Doc kasi napakahalaga na ang bawat isa po sa atin ay maging, well-versed, kumbaga, sa pagdating sa atin pong controlling system. Kasi yung binabanggit pa ulit-ulit ni Doc na sinasabi natin na ingatan natin ang ating frontal lobe, ingatan natin ang ating prefrontal cortex dahil nga naman dito nangungusap ang ating Panginoon. And I would like to share with you. Ang problema, tayo mga Pilipino, inuulit-ulit ko na nga. Kaya nga ang pagiging paulit-ulit ay gamot sa taong nakakalimot. Totoo, Doc. Alam ba nakakasira sa brain? Ano, Doc? Alak. Gano'ng karaming Pilipino uminom ng alak? Naku, Doc. Hindi, lagpas na sa kamay ko at mga daliri. O, isa pa lang yan. Pero maraming tatamaan dito. Totoo, Doc. Pero nais nating ibahagi sa kanila kasi ayaw natin sila magkasakit. Kape. Dok, teka lang, baka natabunan ko. Ano yun ulit, Dok? Kape. Naku. Stimulating yan eh. Oo nga. May Pero hindi asukal naman pa. kasi yung tinatawag na, itong tinatawag na dopamine, endorphin. Pag nakainom ka nito, na-stimulate din siya eh. Totoo, Dok. Pero Pero ang problema nito, yung kaya yung tama pang stimulate ng brain ng tao. Yes. Siyempre, nagiging parang ano kaya, yung Active. parang active. Buhay ka. Yes, oo. Gising na gising yung diwa mo. And also, no, sa atin pong Yung mga... sugar. Uy, totoo yan. Akala mo rin, parang na-stimulate ka. Pero ano lang pala yan. But anyway, pangsira din ng brain yan.
Totoo yan, ang Dok. sugar. Yes. And also, ito, kasi Dok, dinalagyan pa yan ng gatas. Ay, parang alcohol na rin yan. Totoo. Kapag pinaghalo-halo po natin ang kape, ang asukal, ang gatas, ay para po tayong uminom ng alak. Yun Sa po. ano yan? Sa chemical reaction. Yes, yung chemical reaction po ng asukal at ng gatas. Yun po yun. Para Yun ang siyang tinatawag alak. doon sa pag-aaral. May libro ngayon na mabibili ka na isinulat ni Mrs. White yan, na yung pagka pinagsama daw yung gatas at asukal, lahat naman ng ice cream lalo na commercialize may animal milk yan at merong sugar yan. Totoo, Dok. Kaya pagkatapos mo, nagdidigay ka. Yes. Para bang nangangasim yung tiyan mo. Kasi acidic na yung tiyan mo. So parang ibig sabihin nun sa atin pong mga manonood, hindi ina-accept ng katawan natin kasi hindi naman talaga normal na mabusog tayo, yung burp. Pero yung tipong mayat-maya na nababurp tayo, ibig sabihin pala, Dok, yung sinasabi mo na nangangasim, dumidigay ka ng dumidigay, talagang meron na pong problema. Saka parang sa inaanto ating ka na, pong hindi mo tiyan. malaman, nagkakaroon ka ng parang gusto mong humiga na you don't feel like being okay. Totoo, You don't Dok. feel well after. Parang feeling natin mga kaibigan ay meron po tayong karamdaman na ayaw na nating matayo dun sa pagkakahiga natin. Dito, meron lang akong gustong i-share ng konti. Sige, Dito Dok. sa, ibig ko lang basahin. Dito, sabi dito, simplicity in cooking. Greater effort should be put forth to educate the people in the principles of health reform. More cooking schools should be established. Ang pinopoint dito, ay kailangan daw talaga ng edukasyon ng mga tao sa prinsipyo ng pagbabago ng pangkalusugan. Na ang binabanggit dito ng ating propetisa ay yung turuan. Kaya nakita mo yung tinatawag na greatest need. Yes. Edukasyon talaga. Totoo, Dok. Aminin natin na marami mga tao yung kulang dito. Kailangan natin malaman sa atin pong mga manonood na yung way po natin ng pagluluto ay hindi po pala dapat na masyadong mahaba sa oras, masyadong madaming mga nilalagay-lagay tayo. Di ba, Dok? Ang sabi dito, mothers, naku, buti na lang, hindi ka pa ina. Oo nga, Dok. Kinabahan ako. Pero kaming mga ama, part na rin ito. Mothers are slow to learn that the suffering and death of their children is the result of their own course. They do not become intelligent upon the subject of how to live to prevent disease and premature death. Warathos, mothers are the murderers of their own children and are mourning over their death and are trying hard to reconcile to providence which they think has bereaved them. Oy, Sino yung binabanggit dito na murderers? mga nanay. Sino ba nagpiprepare ng pagkain? Mga nanay. Paramihan. Yes. Mga nanay. Alam mo, meron akong personal testimony tungkol dito. Meron siyang anak na paborito niya. Cum laude, UP. Nagkaroon ng kidney failure. Kasi pag nagre-review, siyempre ayaw na bumaba yung kanyang grade. Yes. Habang nagre-review, umiinom siya ng mga, alam na, stimulating. Ayaw ko nang Mga banggitin. energy drink. Energy drink. Oo. Nung namatay yung anak niya, to make my story short, na-realize niya na hindi na baling, hindi ganun katalino yung anak niya. O mataas yung pinag-aralan, buhay lang siya. Totoo, Dok. Di ba sabi doon health is a treasure. Yes. Of all temporal possession, it is the most precious. Wealth, learning, education Yes. are dearly purchased by the vigor of health. But none of this can secure happiness if health is lacking. And it is a terrible sin to abuse health that God has given us. And such abuses might enfeeble us even for life. Just imagine. Alam mo nangyayari ngayon? Karamihan ng mga tao, ginagamit nilang investment yung kanilang ina-accumulate na kayamanan at katalinuhan. Pero sa panahon na dumating na sa time na bumigay yung kalusugan, ang sabi nga nung iba, hindi ko naranasan yung totoong buhay. Totoo yan, Dok. Alam ba kung Nasa bakit? huli talaga yung pagsisisi. Elementary, nagdaan tayo dyan. 6 na taon, gising ng maga, uwi ng gabi. Pagdating ng gabi, pagod. May time ba magbasa ng Biblia? Walang masama mag-aral. We need that. As long as we are doing it in a proper manner. Yes. Pagdating ng 6 na taon, may 4 na taon pa, high school. Yes. Di naka 10 taon na. Oo. Yung college kolehiyo, pa. lagyan mo ng 5 taon. Oh. May dagdag pa, may master pa yung iba. Yes, yung iba may PhD pa. May PhD pa. Oo. O edi palagyan mo ng 7 taon, di 17 years na. Kunyari 7 taon ka nag-aral, di 24 years old na edad mo. Sa 24 years old, gagamitin yung pinag-aralan mo. Maghahanap ko ng trabaho, todo-todo. Pagtatrabaho mo ngayon, nag-asawa ka.
Kailangan buhayin ng pamilya mo. Yes. Doblehin mo yung time mo, lalo na pag nasa Amerika. Totoo, Dok. Pagdating ng 40, 45, mali yung pagkain mo. Dahil hindi mo prioritize yung kaalaman na pangkalusugan na importante sa buhay ng tao. Pagdating ng ganung edad, inatake ka. Ewan ko, nabalitaan mo ba yung 30 plus edad lang? Hindi na po talaga lingid sa kaalaman natin na kahit po yung mga bata, kasi naalala mo, Dok, di ba, meron akong college na classmate before at the age of 20 or 21. Ang nangyari po sa kanya ay na-stroke. Isipin mo, Dok, napakabata. At ngayon, ito naman yung 30 years old. Di ba? Hindi natin talaga maiwasan. Kasi imagine, ang sarap, ang ganda ng buhay. Ang pinopoint ko lang ito, ano kaya naman ang bahagi ng mga may bahay? Na ipapakain kaya nila yung tamang masustansyang pagkain sa kanilang mga minamahal. Ano ba sa ngayon sa survey? Ano, Dok? Mas maraming balong mga babae. Uy, totoo yan, Dok. Alam ba kung bakit? Bakit, Dok? Bakit naunang mamatay ang kalalakihan? Kasi sila yung kumakain ng mga luto ng mga asawa nila. Kaya mag-ingat tayo sa mga misis. Pasensya na po kayo, Sabi mga dito, kaibigan. murderers. Walang patamaan ito. Yes, oo, pasensya na. Kaya Totoo mga lang po, misis, nagbabasalamang po kami. kaya kailangan alamin natin yung art of cooking. Yes. Pag nagluto ka ng tinatawag na for example, nagluto ka ng munggo, huwag mong gisahin. Totoo, Dok? Pag malambot na at luto na, saka mo lagyan ng flaxseed oil or olive oil. Totoo. Dilas ang ginisa, Yes. masarap pa. Totoo yan, Dok. Alam mo yung talong? Inuulit-ulit ko. Kasi masarap naman talaga yung prito eh. Yes. Aminin natin yan. Talagang we are actually enjoying it. Totoo. Alam mo, nautakan ko eh. Gato ako nakadiscover nito. Oo, ano, Dok? Inihaw ko yung talong. Yung parang ihaw. Yes, oo. Kahit sa kawali lang na walang mantika. Nang lumambot na, pinahiran ko ngayon ng flaxseed oil. Naku, ang sarap Ay nun, Dok. napakalinamnam niya. Oo. Alam mo, talo pa yung piniritong talong. Yun ang masarap doon. Tapos kung gusto nila may konting lasa, Dok, lagyan nila ng Himalayan salt. Ayan. Ayun. At saka ng konting cayenne pepper. Ayan, ako, ang sarap niyan. Yes, Yun yung naku, art of O cooking. yun. Kaya napakaganda no sa atin pong mga manonood na malaman talaga natin yung proper way of So, cooking. mabigat ito. Sinabi rito, mothers are slow to learn that the suffering and death of their children it is the result of their own curse. They do not become intelligent upon the subject of how to live to prevent disease and premature death. What a thought! Mothers are the murderers of their own children and are mourning over their death and are trying hard to be reconciled to providence which they think has bereaved them. Grabe, Dok. Kaya doon sa mga ina o ama, ang totoong pagtatayo ng pamilya, kailangan ang mga kalalakihan, kung mamimili kayo ng mga mapapangsawa, tanungin ninyo kung ano yung paboritong pagkain niyo. Yun, totoo yan, Dok. Alam mo, Dok, no, saying Dapat that... di ba may mga counseling? Yes. Dapat pala itong mga bagong ikakasal, turuan muna yung mga misis kung talagang kaya na lang mag-alaga ng pamilya. Totoo, Dok. Kasama dun yung marunong ka ba maglinis ng bahay? Yeah. Marunong ka bang magluto? Marunong ka ba maglaba? Kasi baka mamaya, pag wala ng washing machine, di ka na marunong maglaba. Kaya ang masama nito, nakuha yung mister niya, nakuha niya na napakaganda ng katawan. Talagang may six-pack pa eh. Oo. Eh, nung mga 2 taon, 3 taon, lumobo yun siya ng asawa eh. Naku, parang Tapos nung nagka-high blood, wala na. yun lang. Hmm. Nakakalungkot. Kaya kailan pala meron ding counseling. Yes. Kung minsan ang counseling, puro ano lang eh, napakasimpleng bagay. Totoo, Nalilimutan tong counseling nito na bago sila magsipag-asawa, kailangan mo nang malaman ng babae ano ang katungkulan niya. Yes. Kasi pag minsan, Dok, puro pagmamahal lang, walang prinsipyo, wala tayong, kumbaga, standard. Napasarap tayo Oo na nga, medyo Dok. nalayo tayo dito sa ating topic. Oo nga, Dok. Part naman kasi talaga eh. Yes. Kailangan ang mga misis makinig sa kaalaman pangkalusugan. Totoo yan, Dok. At saka alam mo, Dok, na sa ating pong mga manonood. Di ba merong women's ministry? Yes. Dapat ang women's ministry natin, ituro ito. Yun. Kaya Dahil nag-a-appeal importante sa po mga kami. anak nila at sa mga asawa nila. Ayun. Lalo-lalo na yung mga asawa ng ating mga manggagawa. Totoo, Kailangan mga misis talagang pakainin ng maraming juices at mga masustansyang pagkain ng kanilang mga mister. At sa ating din pong mga manonood, nais din po namin na ibahagi po sa inyo ito pong nakasulat na we are now living in the great day of atonement. In the typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, all were required to afflict their souls by repentance of sin and humiliation before the Lord, lest they be cut off
from among the people. In like manner, all who would have their names retained in the book of life should now, in the few remaining days of their repentance. Isipin mo sa atin pong mga manonood, nandito na daw po pala tayo sa panahon kung saan malapit na ang pagliligtas, ang pagkuha sa atin, yung pagsalba sa atin, dahil in the typical service habang si Hesukristo ang ating pong high priest ay nandoon po sa kalangitan, ay talagang tayo, nagme-mediate, Dok. Kasi tayo yung kahalagaan kasi nito, actually itong plano ng pagliligtas, kung maintindihan natin ito, ang unang pinagkalooban nito ay ang ating pulutong o iglesia. Yes. Mm-hmm. Na kung hindi natin maintindihan itong plano ng pagliligtas, kung minsan mamiss natin yung the most holy place, na talagang dito yung naglilinis. Kung tawagan ni cleansing, ng tinatawag na kasalanan. Na available yung tinatawag na amnesty, na lahat ng mga anak niya na nakakaunawa, na habang hinohold niya yung four winds, lalo-lalo na nakikita na natin yung katuparan ng napakabilis na pangyayari sa modernong kapaligiran. Kitang-kita naman natin, kahit hindi na natin banggitin pa, alam na ng mga tao sa sanlibutan that Jesus is coming very soon. Amen. Ang pinopoint natin dito, yung fasting na applicable doon sa gawain ni Jesus, doon sa Heavenly Sanctuary, binanggit dito. Ang sabi, the true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. Nung maintindihan ko ito, imamatch mo pala yung pagkain mo habang ang Panginoon na nandun pa. Totoo. Kasi Na ang kailangan require ihanda niya natin sarili. na kumain tayo ng mga pagkain hindi na stimulating. Ano ba yung mga stimulating? Ako, Dok, asukal. Stimulating yan. Yung kape. Yung, ano pa ba, itong... Binanggit na yung flesh food eh. Uy, totoo yan, Dok. Number one Stimulating talaga. din yan. Yes. Binasa nga natin ng mga nakaraan before the flood. Talagang ang dami. So, ibig sabihin, merong reason na merong time na pinahintulot niyang kumain noon. Pero sa panahon ngayon, na nandun na tayo sa sanctification process, dahil binasa natin yung physical restoration and body, physical and spiritual restoration, sa pamagitan ng pagbabago ng pangkalusugan, ay kailangan nating adapin yung kahalagahan ng panahon na sa kasalukuyan ay tayo ngayon ay nakasalang. Yes. Ang bawat isa ay haharap sa isang uri ng paghatol na binanggit sa 2 Corinthians 5:10. Na yun yung bahagi na sabi ko nga, alam ko 2 Corinthians 5:10 yun eh, if I'm not mistaken, na lahat tayo haharap sa isang kahatulan kung anong ginawa mo. Totoo, Dok. Kaya mabuti o masama sa iyong katawan. Yes. May paghahatol talaga na So, magaganap. ibig sabihin, yung katawan mo pala, hahatulan ka rin kung anong ginawa mo. Totoo, Dok. Kasi paano natin iningatan? Itong templo ng banal na espiritu, yan po ang sinasabi sa atin pong Biblia. At hindi lang po yun sa atin pong mga manonood. Kasi, Dok, kailangan talaga natin ingatan yung way natin mag-isip because this is the controlling system. And kailangan alam din natin kung ano yung pagpapakain or ano yung ipapakain natin sa atin pong katawan, especially yung pangangailangan po ng ating pong brain. Kaya, Dok, nais din natin na ibahagi sa kanila itong mga pwede na ba natin, Dok, ibahagi sa kanila? Yeah, go ahead. Ito na. Ito, inano ko lang kasi Sige, baka Dok. kung mali yung tinabi ko, tama sige, pala. Dok, go. Ang sabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Naku, isipin mo, Dok, di ba? Parang lahat talaga, alam nyo, sa totoo lang, I don't want to use the word parang, maybe. Pero lahat po talaga ng kailangan natin, nakasulat na siya sa Biblia dahil hinanda na ng Panginoon before pa tayo pinanganak, before pa tayo ginawa, before pa tayo na-create, di ba, Dok? Yeah. Para kung magkamali man tayo, alam natin kung saan tayo babalik at paano tayo makakabalik dun sa original na plano ng ating Panginoon. Katulad sa diet natin. Balik tayo dito sa Ayan, sige, Dok. essential amino acid. Ayun. Pag sinabing essential amino acid, they are not being produced Yes. by the body. We know that. The same thing with essential minerals and so on. And we study a few weeks ago, I was talking about the, human DNA. Buti na nga lamang talagang napaka-blessed tayo dahil we are human, na ang DNA natin originally
ay bigay ng Panginoon yan. Yes. Hindi ba napansin may kanya-kanya tayo, hindi nagkakapare-parehas? Totoo, Doc. Yes, magkakaiba talaga. Yeah, check mo lang ika-DNA niyan. Nalalaman na kung sino ka. Kung ito yung pangalan mo talaga, yung nakalagay doon. Alam mo yung laman ng DNA natin, bagamat iba-iba tayo? Meron itong tinatawag na essential amino acid. Ito yung breakdown ng protein. At meron siyang minerals at polysaccharide. Yes. Ang tanong ito, kung unawain natin at iintindihin natin yung DNA na design ng Panginoon sa tao, hindi ka maluloko. Kaya nga sabi, we are what we eat. Kaya kung ang kinakain mo ay animal material, yun yung magiging loob ng human DNA mo. Ang tanong ito, gaano ba kahaba ang buhay ng baka? Di ba maiksi lang? Eh yung manok. Ganun din, Dok. Pero wag na nating ano dyan, ang pinopoint ko lang dito, talagang kung ano yung kinakain mo, yun yung magiging magmamanipis sa dugo mo. Yes. Buti ngayon, nakukunan na ng blood. Nalalaman na nila. So ngayon, pag pinag-aralan natin itong breakdown na ito ng protein, itong tinatawag na essential amino acid, merong phenylalanin. Paborito ko itong phenylalanin eh. Yes. Kasi we are dealing directly sa brain. Kaya kung gusto mong maging tama yung tinatawag na chemistry ng brain mo, malaking tulong ang phenylalanin dyan. At meron ding valine. May tryptophan, may threonine, histidine, isoleucine, may methionine, leucine, and lysine. So ang point ko, lahat ng essential amino acid nito ay natuklasan ng siyensya kung ano yung partisipasyon at kung ano yung kahalagahan sa tinatawag na kaisipan at brain o sa utak ng tao. Totoo, Dok. At saka itong essential amino acids na ito yung talagang kailangan talaga ng ating katawan na hindi po siya, sa ating, tama ba ako, Dok, na hindi siya napoproduce ng ating katawan. So, kailangan natin na kumain ng mga ganitong klaseng pagkain. At yung nabanggit natin nung last episodes natin, more on green leafy vegetables, green juices na tinatawag, di ba, Dok? Kaya nga tinawag tayo na, sabi ni Dok lagi na, dapat maging green-minded people tayo. Bakit? Kasi kailangan po natin ng mga berdeng mga dugo na manggagaling sa atin pong mga gulay. Kaya nga yung pinopoint ko lagi, to make the story short, lagi kong dinedirect. Kung baga sa diretsuhan. Totoo. Wala nang tinatawag na paligoy-ligoy. Kung masasaktan ka, Dok, masasaktan natuklasan naman talaga eh. Talagang nasa gulay halos eh. Yes. Eh bakit natin pahihirapin? Oh, for example, tryptophan. I-try. Paliwanag mo. Oh, syempre, Yung mga part nito. Yes. Na katulad ng mga nabang embele na yan. So ito sa atin pong mga manonood, ito pong tryptophan na to na part po ng atin pong amino acids ay talagang magpo-produce siya ng melatonin na makakatulong din sa atin para magkaroon tayo ng serotonin. At ano ba yung serotonin, Dok, na pinag-uusapan natin? Yung neurotransmitter. Yes, yung neurotransmitter natin na isang mood stabilizer at nakakatulong po sa atin pong pagtulog, di ba, Dok? At makakapag-focus pa tayo, lalo na sa mga students. Kaya marami yung hindi makatulog kulang dun sa tryptophan na vitamin. Oo, yes, na amino acid. Ito pa, yung threonine naman natin, mga kaibigan, itong threonine naman natin, yan ang tumutulong para magkaroon tayo ng magandang balat. Yes, yung elastin natin, magiging plump yung skin. Yung kung kakala natin, yung parang, yung iba, kahit 50 years old na, parang maganda pa rin. Tingnan nyo si Doc, 70 years old, pero talagang plump pa din yung kanyang skin sa atin pong mga manonood. Sabi nga ni Pastor Mangiliman hindi naman masyado. Hindi masyado, okay. Ayan, ito pa po, sa atin pong mga manonood, itong tyrosine natin, it produces melanin, katulad po ng tyrosine natin, and it is responsible sa atin pong hair color and skin color natin. Kaya sa atin pong mga manonood, siguro, bago natin tuloy yung siyam na yun. Sige, Dok. Ilagay mo na kung saan makukuha. Alam mo naman, kailangan kasi patunayan talaga natin. Totoo, Dok. For example, nagluto ko ng manok, nagluto ko ng karne, nagluto ko ng baka, ng bulalo, o nagprito ka ng tuyo sa umaga, na meron kang tinatawag ng sinangag na kanin, may makukuha ka ba niyan? Wala, Dok. Parang puro maalat, puro may asin, may mantika. Parang lahat ng yun, parang wala akong sustansya makukuha. Sa instant noodles, may makukuha ka? Dok, wala din. Kasi puro... sa leche plan? Naku, Dok, wala din. Kaya magpakatotoo tayo dahil ang pinag-usapan natin ito, buhay. Pag naging normal na tayo at nakita natin yung kahalagahan nito,
Pag niluto pala, sa ngayon sa pag-aaral, pag pinakuluan mo, even vitamin C, hindi sumusurvive sa mataas na temperatura. Totoo, Dok, namamatay siya. That's why sa atin pong mga manonood, kailangan natin inumin ang vitamin C or i-stock natin siya doon po sa room temperature or sa malamig na place or lugar. And also, sasabayan natin ng hindi mainit or maligamgam na tubig bagkos yung atin pong room temperature. Kaya alin bang mas sensitive? Essential amino acid o vitamin C? Naku, parang napaisip ako dun, Dok, ha. Actually, sa atin pong mga manonood, talagang pinag-isip ako ni Dok ngayon. Pero alam niyo po, ang vitamin C po kasi talagang kailangan niya na hindi po mainitan. Yan po. Kasi kung maiinitan siya, mawawalan po ng epekto or mawawala po yung pinaka vitamin C. Mamamatay yung vitamin C doon po sa atin pong vitamin C na mga gamot na iniinom or yung atin pong Kung mga citrus fruits. nagluto ka ba ng bulalo, siyempre may protein yan. Ang tanong ibe-break yung protein. I-squeeze yan. Yes. I-scrutinize yan. Kakatasin yan. Hahanapin yan. May kasabang fats pa yan. Ang tanong, meron bang essential amino acid na ibe-break down doon? Wala, Dok. Malinaw na malinaw eh. Ang sinabi po, ang ating amino acids, mga kaibigan, ay nanggagaling sa green leafy vegetables. Sa mga green juices natin, ano ang sinabi sa original diet sa Genesis 1 verse 29? Yung ating mga grains, yung nuts natin, yan po yung mga seed bearing, yan po yung mga or fruit bearing, yan po yung atin pong kakainin na talaga nga namang original. Kaya diba, Dok? bato-bato sa langit. Tayo, nag-aaral lang naman. Yes. May mga libro naman tayo na mga magpapatunay. Yes. Kaya lang, siyempre, baka pag nakita na yung mga author ng libro, baka kalala, nagpupromote tayo ng librong to. Totoo din. Pero ang ating pinag-uusapan dito, ay hindi natin kinukwento to para lamang na pilitin ng maraming mga tao na gayahin yung diet mo, yung diet ko. Yes. No. Kasi hindi basis yan ng kung tawagin nga nila basis by kaya ng kaligtasan. Totoo, Dok. Diba sa mga previous episodes natin, mga kaibigan, there was this question na maliligtas ba ako kapag ako'y nag-vegetarian? Yeah, diba? yun ang kuminsan kasi pagka ganun mga katanungan, kung pagka minsan, siyempre, saan ka lalagay? Siyempre, hindi naman talaga ang nag-justify sa'yo. Ang Panginoon naman talaga yung nagkaloob ng tinatawag na regalo na hindi natin kayang bayaran. Yes. Yung bang dugo niya, kayang bayaran? Hindi. No. Walang kapalit. Pero pag nasa kanya-kanya at nalaman mong anak kanya na siya yung nagmimiari sa'yo, mag-aaral ka. Yes. At titingnan mo rin naman kung ano yung kalooban niya. Totoo. At kung malaman natin na kalooban niya na maging masaya at maging maligaya ka, ma-enjoy mo, na hindi ka madaya ng kaaway, na pasukan ka ng karamdaman, makinig ka ng kaalaman pangkalusugan. Amen. Totoo yan, Dok. Lalo na sa ating pong mga kaibigan na kahit wala po kayong karamdaman, kahit ngayon pa lang po kayo nakanood ng kaalamang pangkalusugan, ay ibahagi niyo po ito sa iba pa pong mga kakilala niyo or yung mga friends niyo po. I-share niyo lang po ito, i-like niyo po, i-share niyo po dun po sa inyo pong mga kaibigan sa Facebook and sa YouTube dahil lubos po ang amin pong kagalakan na ibahagi po sa inyo ang pagmamahal ng ating pong Panginoon through health ministry. Yeah. Di ba, Dok? And everyone is a medical missionary worker. Yeah, ito yung bahagi. Hindi mo naman kailangan maging doktor Totoo, Dok. para maging medical missionary. Yes. Ako na naman, I am not claiming that I know better or something that I am ahead or something. To be honest, hindi rin naman ako interesado kaya tawagin mo akong ordinaryo lang, kahit tam lang. Okay na, ano ba naman yung pangalan na yan? Yes. Ina-address lang yan. Pero hindi naman ako nag-a-after doon. Kasi alam mo kung bakit, kaya kung pagkaminsan, mas gusto ko pa ikaw yung nagbabasa. Oo. Kasi gusto mong malaman. Bakit, Dok? May problema yung dila ko sa S. Isa yun. Pangalawa, nung elementary ako, ang nag-donate ng school, ay yung auntie ko, kapatid ng tatay ko. At ang mga teacher namin, auntie ko. Okay. Kaya pumapasok ako sa school 3 times a week. Aba, Natutulog pa ako. aba. Siyempre, auntie. Grabe ka naman, Dok. Kaya hindi ako katulad ng mga pinag-aral dun sa, siyempre, baryo kami lumaki, hindi naman ako anak mayaman. Public school. Iba yung pinag-aral ka sa AUP, elementary pa lang, ibang English niya. Kaya kung ako yung pronunciation ko, medyo tagilid, pasensyahan. Pero nandito yung strong desire ko to continue this kinds of blessing. Yes. Kasi naging blessing ito sa family ko. At ang isang bagay na pinagmamalaki ko, hindi siguro ako makakaabot sa lugar na kinilalagyan ko
na naabot ko yung kalusugan na hinahanap ko, na sa edad ko ay nakapagbabasketball pa ako. Utang na loob ko to sa mga aklat na binabasa natin ngayon Amen. sa hapong ito. Yes. Lalo na itong librong to. Yes, the counsels on diet and foods. Ayan. Kaya nga sa kagustuhan ko, binibigay ko ng libre. Ayun, amen. Dahil love ko yung libro. Yes. Pero mas love ko yung nagbigay ng libro. Amen. Yung laman na nabasa ko. Yes. Sa kagustuhan ko lang na marami makabasa nito, ay ito po yung regalo namin pamasko. Amen. Ayan. Kaya sa ating pong mga manonood na nais pong magkaroon ng counsels on diet and foods ay mag-message lamang po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan dahil meron din pong kasama ito, Doc, na Steps to Christ. Okay, sa ating pong mga manonood, tandaan niyo po, ang libro po ay Counsels on Diet and Foods na dito niyo po malalaman kung ano po ang 8 utos ng pangkalusugan, ang 8 laws of health, which is New Start na may kasama pong Steps to Christ. Kaya mag-message na po kayo dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po kayong i-message, tatanungin po namin yung inyo pong mga details para kayo Pero po okay ay lang ba na makatanggap. sa next episode, dagdagan pa natin itong Oo naman, amino Doc. acid nito? Kasi 22 yan eh. Totoo, Doc. Ang tinatake lang naman natin ngayon, yung siyam eh. Yes. And then pupunta tayo dun sa, di ba, yung laman ng DNA, yung breakdown nga ng protein, which is amino acid. Yes. And then di pa tayo pumupunta sa minerals. Paano nagkakaroon ng depletion o nagkakaroon ng abnormality na nasisira yung human DNA. Kaya pag nasira yung human DNA, sira rin yung organ mo. Totoo. Anong klaseng organ ang bubuin mo? Kung yung essential minerals at mineral family na kailangan ng dugo mo, ay hindi mo na ibibigay sa katawan mo. For example, napakaraming uri ng minerals. Nasa 90 yan. Pero sa ngayon sa itong Celtic salt o itong tinatawag na Himalayan salt, ang Himalayan salt nasa 70. Yung Celtic salt nasa 90. Pero Celtic salt, Himalayan salt, it's good enough. Okay. Ang tanong ko, hindi lang isang minerals ang laman nun. Kaya pag iinom kayo ng tubig, kumukuha ko ng kaganon. Ayun, yung kurot. Iaano ko dyan. A pinch of salt. At iinumin ko yan. Doon nagkakaroon ng pinaka-entering ng tubig para makapasok doon sa cellular level. Ayun. Alam mo, Doc, no? Kasi yung binabanggit po ni Doc, it talks about yung hydration ng ating pong cells. That's why kapag yung mga bata or yung ibang mga tao po Kala nagkakaroon kasi sila nila ng sodium lang ang dehydration. laman nung Yes. Himalayan. Hindi. There's a lot of minerals in there. Yes, that's right, Doc. Kaya sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras natin sa atin pong, Doc, di ba? Kaya pagpapatuloy natin Saka na pag-usapan. imumog mo pati. Yes. Papatayin yung infection sa bibig mo. Abangan niyo po yung marami pa pong I-girl tips nyo lang na yan. amin Ang daming pong mga isi-share. benepisyo yan. Saka pag nangangati-ngati ka, kung ano-ano yung pinapahid, lagay ka ng Celtic salt. Totoo, Doc. Ibabad mo yung paa mo ron. Yes. At Maya-maya, saka wala na yung allergy ng paa mo. Totoo, Doc. And also, Doc, speaking of allergy, meron din tayong mga kaibigan, Doc, na nagsasabi, ang katanungan dito ay, ano po ba ang dahilan, kasi meron po akong allergy, ano po ba ang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon po ng allergies? Doc, ano bang sagot natin dito? Siyempre, huwag natin pagbintangan yung saging. Ay, totoo yan, Doc. Marami, hindi ako pwedeng kumain ng saging kasi allergy ako dyan eh. Yes. Anong kasalanan ng saging? Wala. Ang problema yung tiyan natin because we're not used to that kind of food. Yes. And we have to train also. Pero karamihan na may allergy, it means that they have a very low immune system. Totoo, Doc. Hindi ma-correct yung system na dapat nilang maibalik sa normal na blood. Ayun. Kailangan maglinis talaga. Yes. Ang paglilinis kasi ng katawan, kasama yan sa bahagi ng tinatawag na pagbubuo ng magandang kapaligiran. At ang isang magandang paglilinis, kumain tayo o fasting ng twice a day. Amen. Ang ganda nun, Doc, no? Kasi ako talaga sa atin po mga Sumisikat na manonood, yung twice a day. Ang nalulungkot lang ako, sumikat yung word na intermittent fasting na nalimutan ko yung pangalan ng doktor nito na ginawa niya, gumanda yung pakiramdam niya. Samantalang yung sumulat ng intermittent, ang tinawag niya ay twice a day. Yes. Kumakain siya na alas 7 ng umaga, alauna ng tanghali ang susunod na pagkain niya. After that, that's Wala it na. na. Alam ba kung ilang taong ginawa ito ni Ellen G. White? Oh, ilang taon, Doc? 40 years. Aba, o di ba? 40 years, mga kaibigan. Alalahanin po natin ang Spirit of Prophecy, isa po ang Counsels on Diet and Foods sa mga nailimbag po ng Spirit of Prophecy. And ang atin pong author noon ay si Mrs. Ellen White, kung saan Na grade 3. Na wala namang mataas na edukasyon. Walang PhD. Oo. Walang doctorate. walang masteral. Walang masteral.
Pero siya po ang pinagkalooban ng atin pong Panginoong Diyos na magkaroon po ng vision at ng discernment para maibahagi po sa atin ang kaalaman regarding sa 8 laws of health, regarding sa kung anong mangyayari sa hinahanap at kung ano po ang ating dapat pagandaan bago po siya dumating. Kaya sa atin pong mga kaibigan, kung nais nyo po na magtanong, magkaroon po ng isang mga, yung mga komento nyo po, isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And also, kung may mga prayer request po kayo, may mga karamdaman po kayo na nais nyo pong ipakonsulta or mag-comment or itanong po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay isend nyo lamang po. Alam mo, napakagandang ituloy ito. Alam mo kung bakit? Bakit, Dok? Yung nagpapagaling pala o yung nagkukure, yung kinakain mo eh. Totoo, Dok. Kasi nagre-regenerate ang blood eh. Yes. Kaya kung maghahanap ka ng cure o healing, actually, hindi pwedeng i-claim ng kung sino pa man yan. Actually, our body actually was purposely given from the Lord that you have your own built-in natural healing power. Yes. As long as you are giving of what they need. But the point is, kung hindi mo alam yung original na pagkagawa sa katawan, ang pagkain ibinigay, yung fruits, nuts, grains, and vegetables, ang tendency, masisira yung DNA mo. Yes. Kasi ang DNA mo, naka-base doon sa 4 na yun. Totoo. Ay, alam mo, Dok, mabalik lang akong konti kasi we're talking and answering about yung asthma natin kanina, yung allergies natin. Sa atin pong mga manonood, yung nabanggit ni Dok, tama po yun. And also, gusto ko lang mag-add na yung ating pong dairy products, di ba, Dok? Lalo na yung may mga sipon, may mga rhinitis, yung mga allergic rhinitis natin, yung mga dairy products natin katulad ng milk, katulad po ng mga malalansa like yung chicken, yung eggs, yung ano pa yun, Dok, yung ating pong mga isda, yung ating mga seafoods, yan po ang nagkukos ng allergy. And even yung some people, Dok, meron din silang allergy sa nuts. But wag nating sisihin. Let's not blame it to the nuts. Kasi minsan po, yung ating pong katawan, nagkakaroon siya ng chemical reaction or yung mga allergic reactions mainly because may problema na tayo doon po sa ating pong tiyan. At kailangan natin itong ipahinga. Katulad nung binabanggit ni Doc, na kailangan natin magkaroon ng fasting. At yun po yung nakasulat sa ating pong Counsels on Diet and Foods. Ipahinga, rest, at uminom tayo ng maraming tubig. At yung kalamansi natin, 5 to 6 or kaya kung kaya ng 8 to 10 pieces na pure kalamansi, talagang wipe out talaga, Dok, di ba? Talagang malalabas talaga yung ating mga toxin at malilinis po yung ating pong tiyan. Amen. Grabe, Dok, ang bilis talaga ng oras natin. Yeah. Anyway, napakabilis ng time. Ayun. But anyway, we are actually more than glad and thankful because we know that the time that we have now is something very important. Yes. So I'm encouraging all of you to continue supporting our program, especially Kaalamang Pangkalusugan, so that we can reach more kababayan or people all over the world to understand the value of this given health na siyang kaloob ng Diyos sa tao. Kaya bigyan po natin lagi ng tuon at idalangin po ninyo ang programang ito na marami pa ang magkaroon ng kakayanan para makalaya dito sa tinatawag na pamamaraan ng kaaway, na marami yung nasa ilalim ng tinatawag na sumpa ng karamdaman bunga na wala tayong sapat na knowledge o kaalaman tungkol dito sa batas ng pangkalusugan. Amen. Maraming salamat po, Doc. And sa ating din pong mga manonood, kung meron din po kayong mga comments, suggestion, and also mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang kami po ay makareply sa inyo at maipanalangin po namin kayo. Sa ating pong pagtatapos, nais po namin kayong iwanan ng mga salitang nagmumula po sa mind, character, and personality. It is the duty of every Christian to acquire habits of order, thoroughness, and dispatch. There is no excuse for slow bungling at work of any character. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, lubos po ang aming pagmamahal, pagbigay po ng pasasalamat, papuri at panahon sa inyo pong kadakilaan. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng karunungan, ng paalala, higit po sa lahat, tungkol po sa amin pong kalusugan. Alam po namin, Ama, na hindi niyo po plano na magkaroon po ng karamdaman ang bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Ama, na mayakap po namin ng buong buo bago po kayo dumating ang 8 utos ng pangkalusugan. Dahil alam po namin, Ama, na dito ay magkakaroon po kami ng buhay na walang hanggan.
Dahil alam po namin na sa pamamagitan nito ay mas mapapalapit po kami sa inyo at magkakaroon po kami, Ama, ng katalinuhan upang mas maintindihan at matutunan po namin kung ano po ang tama sa mali. At gayon din po, Ama, sa mga huling panahon na ito, dalangin po namin na kami po ay makitaan ng isang matatag na puso at isipan na sa inyo pong pangalawang pagdating kami po ay maihanda at kami po ay magiging parte at kasama sa mga sasalubong po sa inyo pong pangalawang pagdating. Salamat po ng marami, Ama, sa pagpapala, sa buhay at kalakasan at sa pamilya na meron po kami. At dalangin po namin ang lahat po ng may mga karamdaman. Pagalingin niyo po ang bawat isa po sa kanila at tulungan niyo rin po, Panginoon, ng lubusan ang kaalamang pangkalusugan na marami pa pong maabot, Panginoon, sa buong mundo upang ang inyo pong pabalita tungkol po sa kalusugan ay maging isang malakas na sandata dito po sa sanlibutan. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong mga manonood, muli po kami nagpapasalamat. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.